ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang latest update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, Mayo 1, 2025 at sa magiging lagay ng panahon sa susunod na mga araw. Sa kasalukuyan ay ang mainit na easterlies o maalinsangang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban sa nakakaapektong Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Palawan. Makikita natin sa ating satellite animations na ngayong hapon ay maraming lugar sa Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, BARMM, at Northern Mindanao ang makararanas ng malawakang pag-ulan dulot ng ITCZ. Mahihina hanggang sa katamtaman namang pag-ulan ang inaasahan sa Davao Region at Caraga Region. At dahil dito, pinag-iingat natin ang lahat sa banta ng mga flash floods at landslides, lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, dahil naman sa umiiral na easterlies, ay makararanas din ng maulap at may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorms, ang Eastern Samar. Kaya posible din ang mga flash floods o landslides, lalo na kung may mga katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagbuhos ng ulan. Ngayong hapon, hindi rin naman inaalis ang banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil may mga inaasahang pag-iral ng mga severe thunderstorms o matitinding pag-ulan na may mga paglidlat at pagkulog. Ilan sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng mga thunderstorms ang halos buong Northern Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, at sa ilang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Posible rin ang mga thunderstorms sa Bohol, Cebu, at ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, lalo na sa hapon at gabi. Sa kasalukuyan, ayon sa Pag-asa, ay may minomonitor silang cloud cluster sa silangan ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa nitong lumakas bilang bagyo, ngunit posibleng maging low pressure area ito sa susunod na 24 oras. Posible itong lumapit at magpaulan sa Mindanao at Visayas area sa mga susunod na araw. Tatawirin nito ang mga nasabing rehiyon bilang low pressure area na may dalang mga pag-ulan. May senaryo rin na bago tumawid o pagkalampas nito sa Palawan ay malulusaw na ito o di kaya naman ay lalakas ito bilang isang mahinang bagyo o tropical depression bago ito kumilos ng pahilaga. Dahil dito, pinaghahanda pa rin natin ang lahat ng ating mga kababayan na posibleng daanan ng nasabing LPA dahil posibleng magdulot pa rin ito ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na yung mga lugar na ilang araw nang nakararanas ng pag-ulan. Base naman sa GFS model, posibleng isang potensyal na bagyo pa rin ang nakikitang mamuo sa silangang karagatan ng bansa sa mga susunod na araw at wala ring banta sa anumang bahagi ng ating bansa. Nakikitang medyo may kalakasan ito, ngunit magre-recurve ito ng hilagang silangan. Kung matutuloy at sakaling maging bagyo nga ito, tatawagin itong bagyong Auring, ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Maghanda po tayong lahat. Ito po ang weather update ng bayan, maaasahan anumang panahon.